hindi ko naha-handle siya. Parang alam ko lang na akala ko nakakapag-save ako ng maayos, pero parang hindi. It's okay. Parang walang judgment kung saan man napupunta yung pera. Ano kasi, ewan ko kung bakit ko naisip before na kailangan ko ng different, sobrang daming bank account to manage my money. Hello, Jack. Hello! First, can you tell me about yourself, what you do for a living, your location, mga ganyan? So, ako ay si Jericho and I work as a software as a service copywriter, specifically yung mga website pages. Basically, writer ng website nila. And I live in Marikina alone. Siyempre, may family naman pero mas humiwalay kasi mas productive. Ganito, ganyan. So, parang nabanggit mo na you live alone. And, di ba, when we started, parang sakto-sakto, yun yung kakalipat mo lang din dyan sa place Mm-mm. mo, in your own Yes, place. yes. So, naging factor yun dun sa ginawa natin. So, can you describe how you were before? Parang, tsaka ba't ka nag-decide na mag-reach out sa akin? Ano yung mga considerations? Kasi, I think I'm earning enough naman. Okay naman siya. Pero na-realize ko, bakit parang hindi pa rin ako nakapag-ipon ng maayos? So, parang I think it's already a me problem. Kaya kasi kung kaya ko naman siyang solusyonan, noon pa lang alam ko na gagawin. Kaso, hindi. Kaya ayun, naisip ko, sabi na ako kay Prex, nakikita ko yung mga posts niya. So, keep tayo dun. So, nabanggit mo na you're earning enough. So, ano yung problem doon? Yung sinabi mong me problem? Ayun, hindi ko naha-handle siya. Parang alam ko lang na akala ko nakakapag-save ako ng maayos, pero parang hindi. So, ayun. So, you see na hindi enough yung nasa-save mo. Okay. So, aside from that, no, meron bang like specific moment na okay, kailangan ko na ng help? Meron bang parang ganun? Nag-decide na talaga ako. Parang pivotal moment for you. Kasi, lumaki man yung paycheck ko, parang living from paycheck to paycheck pa din. Yung instead na nagiging confident ako na meron ako ipon, if ever mawalan, edi okay. Pero parang pag nawalan, tigil talaga. So, gano'n. And paano nakakaapekto yung ibanggit mo you are a copywriter, you are a freelancer, right? So, paano yun nakakaapekto sa finances mo? Mahirap, especially kasi parang gano'n. As a freelancer, hindi ka naman paid every month. Well, depende sa setup. Pero, ayun, hindi siya consistent like, well, pwede mo masabing every month meron. Pero until when? Unlike kapag nasa corporate setup ka na pwede ka magtagal dyan for 5 years, ganito, ganyan. Sa freelance, mga months, years, pwede. Pero pag nawalan si client ng budget, pwede ka niyang i-cut off kaagad. So, ganun. Yun yung siguro major difference between Mm. if you are a freelance versus working in a corporate setup. Yes. Okay. Walang security of tenure. Basta pag binitawan ka na, no? Pero, di ba, Oo. pwedeng ganun, wala na bigla. Okay. Sige. So, punta na tayo dun sa program mismo. So, can you share what are your biggest results and wins during the program? It could include Ayun. yung takeaways, realizations, or actual goals. Meron ba ganun numbers na na-achieve? Ayun. Siguro sa akin kasi, ang pinaka-important sa akin na I got from the program is tracking and also yung psychology, I'd say, sa pag-handle ng pera. Kasi just by tracking, alam ko siya madali naman siyang gawin before, pero ewan ko, ang daming resistance kasi gagawa ko pa ng Excel, ganyan. Ngayon, mas madali na siya. And aside from tracking, managing na parang this goes to this fund, ganito, ganyan. Ang dami pa palang pwedeng dapat asikasuhin instead na meron ka lang na ipon for gastos, dapat control mo rin. So, yun yung nagbago sa akin. Tapos mas naging conscious din ako na every time may gagastusin ako or paggastos pa lang, parang kaya pa ba? Ganito, ganyan. So, parang kaya pa naman, naka-budget naman tayo. So, gano'n. Tapos kapag hindi, babaguhin na natin. And ano kasi, ewan ko kung bakit ko naisip before na kailangan ko ng different, sobrang daming bank account to manage my money. Kasi parang naiisip ko na kapag hindi ko siya naitabi sa ibang bank account, gagastusin ko siya.
Pero ngayon nawala na yun sa akin kasi dahil sa program na nagagamit ko na yung parang yung tools na naituro ko para even if halimbawa, isa or dalawan man lang yung nagamit ko na bank account, napa-manage pa rin siya ng maayos. Pasok pa rin siya sa budget kumbaga. Makakapag-save pa din ng maayos. So more on, Ah, it's not about the number of bank accounts or what you used to track. Kumbaga, ikaw mismo may, ganun ba? Parang, mm. yung approach, yun yung mas Oo. importante. Nabanggit Yup, mo yung yup. tracking, management of money, ganyan. Nabanggit mo rin yung psychology. So, can you expound more what you meant by psychology? Ayun, kasi weird belief ko siguro before na once hawak ko yung pera, gagastusin ko yan. Na tipong 'pag may laman, kas-kas lang, ganun lang. Withdraw, withdraw, okey. Pero ngayon, kapag within the budget ka na, na alam mo na yung tipong meron ka halimbawa, kasi before, sabihin natin may budget ako before, pero yung budget na yun wala akong visual. Pero ngayon 'pag dahil sa tool na ginagamit is parang, okey pa ba? Parang okey pa naman, kaya pa naman. So sige, bili tayo. So which is yun yung naano na within the budget siya. So ayun, eh, parang ang dali ng ma-handle ng finances kapagka may visual ka na parang meron kang katulong or naghe-help sa'yo to manage. Ayun siya sa'kin. So, parang dati, go lang ng go. Hindi, Oo, wala kang view, no? Kung oo. kumusta na ba, basta meron pa, go. Kahit nasa ibang bank account. Eh, Oo, dati ba, nung nasa ibang bank account, hindi mo ba nagagastos? Kasi sabi mo yun yung purpose mo eh. ayun, isa pa yun, hindi ko nagi oo nga 'no, hindi ko na ginagawa yun. Kasi before, nilipat ko nga siya sa parang emergency fund. Tapos bigla akong meron ng matinding gastos, "Uy sige lipat natin." So tapos nasasayang pa siya dahil sa mga ano, transaction fees na parang Ah, nilipat ko nga dun, tapos ngayon ibabalik ko na naman, ta's gagamitin ng malaki, ta's sa next sahod ilipat ko, sasabihin ko, idagdag natin dun sa kinulang, pero hindi ko rin naman na ginagawa. So yun, ah. So, ngayon hindi ko na parang siya ginagalaw. nag-defeat din yung purpose ng nilipat. Parang ano lang, Oo, ganun hindi din. na pangatawanan, kumbaga, Oo, yung initial decision na hindi gagastusin. mm. Okay. In terms of, were there changes in terms of how you interact with people around you when it comes to money? Changes, siguro sa partner ko mas nakikita na niyang nagta-track ako, so nagiging conscious kami both. Tapos for the people naman na siguro ang nangyari sa'kin is kapag lalabas ako, I now treat it, paano ba, investment ba or something yung mga makakasama ko. Is it going to be worthwhile? Ano yung purpose nitong labas na 'to? Ikakabuti ko ba 'to in the long run or parang walwal lang ba 'to, ganito, ganyan. So ngayon parang mas nagiging mapili rin ako na sa paglabas, yun. Kasi no, na-identify natin na isa yun sa mga malalaking expense mo na yung paglalabas, parang lahat Oo, ng transpo and kung ano mang mga gagastusin sa paglabas. So ngayon, parang ine-evaluate mo muna kung ano ba, worthwhile, parang oo. ganyan. Worthwhile ba Yes, yun? And so far, okay lang ba sa'yo, yun sa'yo or do you feel like parang okey. nahihinder ka? Hindi naman parang gano'n. Ay hindi naman. Hindi na. I think yung kung nahihinder man, it's a good thing. Kasi hindi naman kailangan lahat ng lakad puntahan, Kaladkarin. ah, Hashtag oo. kaladkarin. Oo, 'di ba? Parang lahat naman tayo may phases sa buhay. May puwede kang dumating sa point na gano'n, pero right now, lalo sa'kin na building pa lang ng foundations, tagal mag-build ng foundations, pero gano'n talaga. Hindi puwedeng basta na lang. Kumbaga, may priorities. Mm. Ayun, that's it. Okay. So, we talked about the results specifics. Can we talk about how you felt? Can you compare yung before and after a few months lang, few weeks lang tayo actually, and we still have follow-up sessions. Pero, can you feel a difference na before and right now? Oo, ramdam ko yung pagiging conscious ko sa spending habits and tipong lahat ngayon ng expense ko meron na siyang kalalagyan kumbaga. Tipong ako po hugutin 'tong budget na 'to. For example, yung mga binibili sa bahay, ganito, ganyan. Kasi dati it's just ATM lang siya, BPI lang siya kumbaga, eh, parang, "Ah, kukunin ko 'to sa BPI."
bilang pagkain kukunin ko 'to sa BPI. Ngayon parang pagbibili ng pagkain, kukunin ko 'to dun sa dining out fund, ganito, ganyan. Yung pagbili ng sa office, sa bahay, Mm. mga gifts, gano'n. May budget na siya, parang naka-micro na. Mm. So, how would you describe that feeling na hindi Ano, mo masyadong naramdaman before? ano siguro mas matured. Hmm, mas Matured matured. roles, oo. Kasi parang dati para kang bata na may ginastos ka, dito sa wallet kumbaga ngayon. Kumbaga yung wallet ko kung dati kung yung wallet ko isa lang yung bulsa, yung Mm. wallet ko ngayon parang ang dami na, which Ah, is okay. ano siya, naha-handle ng maayos yung pera kumbaga. Oh, kasi yung funds, yun yung tinutukoy mo, parang madami na, Mm, nakahiwa-hiwalay kung saan pwedeng kumuha. Would you say, yes. do you feel more confident right now? Oo, totally confident para sa'kin kasi magagawa ko siya in the long run. And sobrang importante nun sa'kin na ngayon nga na nagbubuo ng stage, na bumubuo ng foundation and kasi hindi naman lahat nabibiyayaan ng maayos na foundation sa pag-handle ng pera. And kaya sabi ko swerte ko din. Although kind of late, pero ganun talaga, wala akong magagawa. So, at least ngayon mas confident na. And ikaw yung nag-take talaga ng initiative, 'di ba? Kasi nga Mm, I think nagsakto lang na naghahanap ako ng mga freelancers, 'di ba, na gusto kong i-join sa program tapos saktong-sakto nag-message ka. So you took the initiative din talaga na alam mo yun? And alam mo naman yung gagawin. You know the oo, foundation. Siguro kailangan mo lang ng accountability partner. Sabi totoo. nga, ayun. Yes. So, hopefully, ayan, hindi pala hopefully, gagawin natin yan na magtutuloy-tuloy yung mga Oo, plans na ginawa natin. So, thank you for yes. sharing that. So, ngayon, let's go siguro yung, how will you describe yung experience nung coaching program, like working with me, ano yung pinaka nagustuhan mo, and meron bang, did anything surprise you? Ang pinaka-nagustuhan ko siguro while working is yung pagiging transparent and also yung pag-a-analyze ng spending ko. Kasi at least nabibigyan ako ng insight na, puwede ko okey lang pala yung kahit ganito yung malaki yung gastos ko, okey lang kasi kaya ako nagpalaki ng income para makapunta sa ganito, ganito, ganyan. So, it's okay. Parang walang judgment kung saan man napupunta yung pera. And also yung mga suggestions mo na kailangan ko rin paglaanan yung gifts, education, stuff like that. Kasi even if hindi natin sinasabi, ginagastusan pa rin natin sila. Yun yung mga hidden ano, na parang bigla na lang nagiging bigla na lang sila na expenses which is hindi dapat kasi delikado yun and ang laking expense. Tapos gusto ko yung ano, yung pagiging accountable. For example, hindi ko nagagawa yung mga worksheet ko, kung papaalala mo. Kasi kailangan talaga yun. Paano mag-aayos yun gagawin. So, ayun, parang medyo kahit hindi natural sa akin, o sige, kulitin natin si Jack. Okay, sige. So, ito siguro, last question na 'to. So, what would you tell someone na siguro hindi aware na may gan'tong program kasi hindi siya common, right? This service is not very common and siguro sa mga nag-aalangan o nag-iisip-isip na mag-enroll, what would you advise them? Siguro kung hindi ka pa confident sa paggastos mo, then seek help. Kasi of course may payment, siyempre lahat naman may exchange of value, eh. Pero it's worth it kaysa naman bigla kang gumastos ng 100,000 tapos di mo mabawi next month, mga gano'n ganyan na scenarios. Worth it naman siya kasi para sa'yo rin naman yung pag-i-improve ng pera, eh. And for sure marami pang kayang i-offer ikaw like for investments, ganito ganyan, health card, insurance, ganito ganyan, kung interested yung bibili. Pero kasi madalas ngayon ang nakikita ko na financial coaching or stuff, 'pag sinabing financial is pataas na lang, kumbaga investment na lang, stocks, forex, ganito, ganyan. Dapat hindi, kasi dapat i-build mo na yung foundation. 'Pag gumastos ka, mas masarap sa feeling kasi alam mong within the budget, Kumbaga you're ayun. saying na parang nag-advance without the building blocks or yung foundation na sabi mo. Hmm, kasi ako kung tutuusin gano'n ang nangyari sa'kin, eh. Parang nung nagwo-work ako na
invest. Stock tayo. Pero kahit di ako marunong, wala akong saving, invest tayo. Akala ko kasi kaya siyang gawin, which is hindi dapat. Kaya dapat, foundations. Thank you for emphasizing that. Isa rin yan sa mga advocacy ko na, and once solid yung foundation mo, you can do anything, di ba? Pwede ka na as in, ano na lang usually yung paikot-ikot lang naman yung principles. Diba? But if you know your foundation, hindi ka maliligaw, hindi ka madaling ma-scam. yung mga ganun. Anything else you want to add? Ayun. Siguro masasabi ko lang, kung hindi mo kailangan ng financial coaching, bakit hindi pa maayos yung ano mo ngayon? Parang spending, gastusin sa bahay, ganito, ganyan. Ayun. Pero syempre, ano naman yan, case-to-case basis naman. Baka naman mamaya kailangan talaga ng tao is income talaga. Oo. Hindi Oo, naman tama. pwedeng, kailangan, meron ng income bago magpa-manage ng income. Tama Magpa-help, dyan. magpa-manage ng ganyan. Actually, hindi naman lahat kailangan ng coaching, di ba? Some people Oo. can do it on their own. Pero if you're Mm-mm. someone na, alam mo yun, panantagan mo ng tinatry, tapos parang wala namang nangyayari, ang bagal, or nagiging Mm-mm. paatras. Instead, maybe you need some help. Not necessarily siguro from a Yes. coach. Maybe someone professional that can help you dun sa dilemma. And ang mong nakikita ko kasi ngayon, hindi ko sure kung may mga nagawa na nun pa pa ngayon. And siguro yung gusto ko din na, kaya din ako nag-reach out sa'yo kasi parang hindi ko na-feel sa'yo yung you're doing it for the money. Well, of course, kasama yun. Pero hindi yung parang may upsell pa na ganito, ganyan. More on focus talaga sa pag-help. Kaya yun yung nagustuhan ko. Thank you for saying that, Jen. Na-appreciate ko yan. And yeah, again, thank you for trusting me, and alam ko naman, di ba, sabi mo, napaka-personal and mga confidential, di ba? Yung mga bagay na pinag-usapan natin. So, yeah, I really appreciate it. And thank you for pagpayag na ma-interview.